Hello everyone! E-Reacts now featuring UAAP Season 86 Women's Volleyball. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naging game between National University Lady Bulldogs at ang UST Growling Tigresses. And we will have an in-depth analysis about the performance of the National University Lady Bulldogs. Kaya naman bago natin umpisahan yan, intro muna tayo. Exciting weekend ngang binigay sa atin ng UAAP Women's Volleyball dahil nga napakaganda ng mga games na nangyari last weekend at isa nga sa mga inabangang games ay ang game between National University at ang UST Growling Tigresses. Ayan, pero naalam naman natin lahat na nakuha nga ng UST ang kanilang unang panalo via 3 sets. Pero ang inaasahan natin ay tatagal ang game na yon dahil alam naman nating may championship experience din ang National University. So ano nga ba ang nangyari sa kanilang game? Yan ang ating aalamin dito sa video na to. Tignan natin ang mga susunod na games ng National University. Sa Sabado, magkakaroon ng game ang NU laban sa Ateneo de Manila University at exactly 4 p.m. sa MOA Arena po ito. Susunod naman ay ang laban nila against Adamson University sa February 28 sa Araneta Coliseum. Susunod na laban nila ay against UP. That will be on March 2 sa MOA Arena. So ano nga bang magiging performance ng National University? Alam naman natin na sila ay magbabounce back for sure at magkakaroon ng adjustment sa kanilang game. So expect natin na may improvement silang maipapakita sa kanilang game versus Ateneo sa Sabado. Ayan, so inaasahan nga natin na magkakaroon ng intense na laban ng UST versus NU at ipinakita naman nila ito sa kanilang game. Kaso hindi natin inaasahan na via 3 sets ang game na ito dahil nga alam natin kung gaano rin kalakas ang mga players ng National University. Malakas sila both sa kanilang floor defense and net defense at marami rin silang attackers. Hindi lamang yung mga opposite spikers nila, kundi pati mga middles ay gumagana. Pero ang nangyari ngayon ay bubusisiin natin bakit naging ganito ang performance ng National University. Sa kanilang game nga sa University of Santo Tomas, akuhang panalo ng UST Growling Tigresses sa score na 25-19, 25-23 at 25-22 pabor sa UST. At maaalala nga natin na ang UST ay finalist din last year kaya hindi natin maaalis ang kanilang experience din laban sa mga ganitong high caliber na mga games. Makikita nga natin na nagkaroon din ng magandang performance si Bella Belen pero titingnan natin kung bakit hindi katulad ng mga dating niyang performance ang ipinakita niya dito sa kanyang last game. O uunahin natin lahat yan sa kanilang digging. Ayan, so mapapansin natin na ang daming pinakawalan na mga atake ng UST via their players like Poyos and others. At makikita nga natin na na-distribute ng UST ang bola dahil sa ganda ng kanilang floor defense. And at the same time, dahil nga rin sa hindi rin ganun kaganda ang digging ng National University ay maraming mga areas sa kanilang court ang nahuhulugan ng bola lalo na sa kanilang end line area, no? So ang dami nating nakitang mga
bumagsak na bola doon at pati rin yung kanilang middle area ay hindi ganun nabantayan. Pero on the latter part, nakakita tayo ng bright side doon sa National University dahil unti-unti nila itong nabantayan. Maaaring nag-a-adjust din sila dahil last year nagkaroon ng injury ang isa sa kanilang player na si Turing. At I think she's still nursing her injury kaya hindi rin ganun kaganda yung nakita natin. So nagkaroon siguro sila ng adjustment, and at the same time nabigla rin siguro tayo sa ganda ng performance ng UST. At susunod naman nating titingnan ang kanilang in-game adjustments. Okay, napansin nga natin na napakahusay ng UST at nai-distribute nito ang mga bola, pati middles nila at kanilang mga pipe attacks ay naipakita nila during this game. Pati yung kanilang digging din ay maayos kasi tatagal ng rallies, pero halos lahat ng long rallies na nakita natin sa game ay napanalunan ng UST. At nakakabilib nga yun dahil yung stamina ng UST ay talagang maayos at nakukonvert nila ng points ito, no, as compared to that of NU. And knowing that NU has a championship experience, no, so talagang nag-yield ang NU dun sa mga long rallies na ito. At isa nga dun sa nakita natin ay kung paano sila nag-a-adjust sa kanilang game. Ayan, very important nga ang kanilang in-game adjustments dahil dito makikita rin ang maturity ng team. Kung for example nakikita nila yung mga usual na spikers, dapat yun na yung nababantayan nila. Pero dito nga sa game na ito ay medyo nahirapan silang bantayan ang mga key spikers ng UST. Ito rin yung nakita kong isang naging problem at lacking sa National University, ang kanilang receive. Kaya hindi na-activate ang ibang mga spikers. Because we all know that National University can actually produce a lot of points sa kanilang atake, pero dahil nga iisa or dadalawa lang ang umaatake talaga dito, like si Belen at saka si Solomon, ay medyo nababantayan sila at nabablock sila ng kalaban. Napansin ko rin yan, no, dahil nakarami din ng blocks ang UST. Siguro isang dapat i-improve ng National University ay ang kanilang receiving end para makapag-set up ang kanilang setter na si Lamina. Hindi nga natin gaanong nakita ang mga iconic na pipe attacks ng National University dito sa game na ito, because we all know that during their championship game against LaSalle ay marami silang pinakawalan ng mga atake, pero dito sa game na to ay mukhang hindi nga sila nakapag-set up ng maayos. Moving on naman sa kanilang spike and mid attacks. Ayan, dapat na-activate din ang middle. Pero para ma-activate ang middle ay dapat magandang set at magandang receive ng National University. So ito yung nilulook forward natin na mga improvements sa kanilang susunod na game. Dahil nga naman malalakas ang teams ngayon at hindi natin pwedeng i-take away or gawing easy lang ang mga ibang teams, lalong-lalo na kung makakaharap nila ang champions, last year champions na De La Salle University. Ayan, dahil kung mapapansin natin ay malaki din ang pinakawalan ng mga spikers ng University of Santo Tomas, at katulad ng UST ay talagang attacking team din ang De La Salle University. Kaya dapat ay ngayon pa lang ay nagkakaroon na sila ng adjustments sa kanilang games, and we all know that National University can actually bounce back. Nakita natin yan din sa previous season nila kung saan ay nag-improve sila after their losses, no, sa ibang mga games nila. Kaya naman sa mga susunod na games ay aabangan natin, at napaka-exciting ng meet-up nila again with the De La Salle University Lady Spikers. Ayan, so ano kayang pwede nilang mga panibagong pasabog na gawin during this game against LaSalle, at sino yung mga babantayan nila dahil napakarami ding mga bagong attackers ang TLSU.
Ito ang ilan sa mga highlights ng game ng UST. Marami pong salamat sa panonood at kung sa tingin ninyo ay ano pang dapat i-improve ng National University sa kanilang game at ano ang kulang sa kanila dito sa kanilang first game. Nag-adjust lang ba sila or makakabawi kaya sila sa mga susunod na games? Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye!